Pag-amin ni Anthony kay Maris Racal, CBML, pak na pak, aircon kakanal ako. Pak na pak ang episode ng Can't Buy Me Love kung saan nagtapat na ng kanyang pag-ibig si Snoop kay Irene. Viral ang naturang eksena dahil talagang pinag-uusapan at pinagtatawanan ng mga manonood ang palitan ng punchlines ni Maris at Anthony. Sa episode 143 ng Can't Buy Me Love, mapapanood ang pagtungo ni Snoop sa magaganap na kasal ni Caroline at Stephen para aminin ang totoong damdamin para kay Irene. Winner na winner ang naging dialogue ni Snoop kay Irene na talaga namang patok na patok sa madlang people. Irene, nagpunta rin ako rito kasi ayaw kong matulad kay Bingo. Alam ko suntok sa buwan ito, langit ka, lupa ako, aircon ka, kanal ako. Pero kahit na mayaman ka at ubod ka ng kaartihan ay tanggap kita. Gusto ko lang sabihin na hindi na ako takot. Kahit na isang dosinang maarting Irene pa ang babies natin. Irene, magsusumikap ako para umunlad kahit ano pa sabihin nila wala akong pake. Ipaglalaban kita sa mama mo, sa papa mo, kahit sino pa yan. Mahal na kita, ang mahabang pagtatapat ni Snoop. What did you say? Ang hirit pa ni Irene na sinagot naman ni Snoop ng yun lang bungol. Sabi ko mahal na kita, okay. Ang tanging nasabi ni Irene. Kaya nga lang hindi na nasagot ni Irene ang ipinagtatapat ni Snoop dahil ipinahanap na siya ng kanyang pamilya para sa kanilang family picture sa church. Huling linggo na ng Can't Buy Me Love sa iba't ibang platforms ng ABS-CBN. Kaya naman, huwag nang bibitaw dahil marami pang shocking twist ang turn sa ending. Samantala, wishing and praying naman ang mga fans sa next project ni Maris at Anthony. Sana raw ibigyan sila agad ng solo follow-up series ng ABS-CBN. Lang banda naman. Okay, di galit kay Bia. Hirit sa bashers, halos idukdok nyo kami putikan. Walang galit na nararamdaman ang talent manager at content creator na si Ogie Diaz kay Bia Alonzo matapos siyang idemanda dito ng cyber libel. Naiintindihan daw ni Papa O ang naging desisyon ni Bia sa pagsasampa ng naturang kaso na nag-ugat sa managing pahayag nito tungkol sa personal na buhay ng dalaga. Bukod sa kanya, sinampahan din ng kapuso actress ng cyber libel ang mga co-host ni Ogie sa kanilang online show na sina Mamaloy at Show sa Poco. Sa kanyang YouTube channel, nagbigay muli ng pahayag si Ogie tungkol kay Bia at dito nga niya nabanggit na hindi siya galit sa aktres at never subagi sa isip niya ang magtanim ng sama ng loob. Aniya, karapatan ng isang tao na magdemanda. Sa totoo lang, ay hindi pa po namin nakukuha yung kopya ng demanda. Ayon naman po ay hihintayin namin at syempre wala naman kaming choice kundi idepensa ang aming panig at kumuha rin ng abogado para maipagtanggol ang aming sarili. Pero ito ha, sa totoo lang, buksan nyo naman ang puso ko. Hindi po ako galit kay Bia Alonzo kasi ako naniniwala ako. Karapatan niya yan. Kung feeling niya inasaktan natin siya, karapatan niya yon. And the same way na syempre, kailangan din namin idepensa yung aming sarili at ipaglaban kung ano yung para sa amin. Pahayag pa ni Papa O. Pagpapatuloy pa niya, ewan ko, pero wala akong nararamdamang galit or hate kasi hindi naman ho iyan ngayon lang nangyayari yung ganyan sa amin, lalo na sa aming profesyon. Sabi pa ni Papa O. Medyo sanay na raw kasi siya sa mga kasong libel. Noong araw na wala pang vlogs, Diyos ko no. Kahit ako reporter ng araw, nakakatikim pa rin ako ng mga reklamo, demanda, yung libel. Pero napagtagumpayan naman natin. Basta ang importante dito, ikilala nyo kami. Ayaw na naming magbuhat ng bangko at isa-isahin yung mga nagagawa naming kabutihan at kabayanihan para sa mga artista, lalo na yung nagpo-promote dito. Aniya pa. Ipinaliwanag din niya ang mga ganitong sitwasyon sa pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Bahagi raw talaga ito ng kanyang trabaho. Kahit yung mga anak ko, yung mga kaklase nila, sinasabihan silang, oy, yung daddy mo dinimanda, ganyan-ganyan. Isa lang sinasabi ko sa mga anak ko, bahagi lang yan ng trabaho ng daddy. Kapag nagsulat ka o nag-vlog ka, ayan yung mga pwedeng dumating sa buhay ng daddy nyo. Ang importante, sabihin nyo na lang sa kanila, daddy cannot please everybody. Buti nga ganyan-ganyan lang ang dumadating sa atin. Hindi yung dinedemanda tayo kasi hindi tayo nagbabayad ng utang. Dinedemanda tayo kasi nanloko tayo. Dinedemanda tayo kasi nagbibenta tayo ng illegal drugs.
Tinimanda tayo kasi nagnakaw tayo, walang mga ganyan. Kaya ayan na lang po ang ipinagsasalamat namin. Kakibat lang ng aming trabaho yung dumating na pagsubok. Katwiran pa ni Ogie, pagpapatuloy pa niya. Yung ibang bashers namin na halos isumpa kami. Naaalala ko noon na sinabi natin dito na split na yung Katnel. Nagtrending pa yung fake news peddler Ogie Diaz. Tapos yung umamin yung dalawa, nagkaroon ng statement na totoong split na sila. Biglang si Ogie Diaz lang ang sakala. Kay Ogie Diaz lang kami naniniwala. Patron ng hiwalayan, mga ganyan. Bumilib sila. Tapos ngayong nadimanda pa, nasa na kayo? Di ba mga marites kayo? Ngayon, halos idukdok nyo na ang mga mukha namin sa putikan. Pero normal lang yan. Ang lagi nga naming sinasabi dito na kapag wala na kaming bashers, hindi na kami relevant. Basta tuloy lang ang aming pagdepensa sa case. Basta patuloy lang po kami maghahatid sa inyo ng saya. Gayon na lang, ganun na lang diba? Pahayag pa ni Ogie. Sa kabilang balita naman, Jenica Garcia ipinaliwanag ang viral post na walang aircon. Ilang beses na pong nasisira kaya hindi ko na po pinaayos. Nagbigay pa ng detalye ang freelance actress na si Jenica Garcia tungkol sa viral niyang post na ilang buwan nang walang aircon. Kung maaalala ay naging usap-usapan ang naging emosyonal na Instagram message ni Jenica para sa panganay na anak na si Mori. Kabilang kasi sa inihayag ng aktres ay ang pagbili niya ng aircon. Naikwento niya sa nasabing post na matagal-tagal na silang nagtitiis sa init tuwing matutulog kaya bibili na siya nito. Pagpapahingain na daw niya yung electric fan. 10 months na tayong lapot gumigising. Huwag na natin paabutin ng 1 taon, say niya sa naunang IG post. At dahil sa interview ni Bernadette Sembrano kay Jenica na ibinandera sa YouTube, naipaliwanag na ng aktres ang tungkol sa viral post. Paliwanag ni Jenica, yung kondo ko po kasi isa studio type, tapos high ceiling siya. So kahit maliit yung space niya, ang laki ng kailangan na horsepower ng aircon. Window type yung aircon namin sa bahay. Kaya ilang beses na pong nasisira kasi pinipilit ko. Parang 6 months na kaming walang aircon. Dahil nakailang paayos na po ako, hindi ko na po pinaayos. Pagpapatuloy niya pa, dagdag pa niya. Hindi naman po kami nagrereklamo yung bata sa gabi na mainit. Okay naman po sila sa electric fan. Inamin din ni Jenica na ang kanyang pagiging practical ay natutunan niya sa pagiging single mom. Feeling ko naman po yung pagiging ganito ko, pagiging practical. Na-develop ko na dahil naging single mom po ako, sambit ng aktres. Chika pa niya, iba po kasi talaga pag may katuwang ka sa buhay. Medyo loose ako nung time na yon sa money, yung hindi ko masyado iniisip. Lalo pa yung ex-husband ko at that time, siya naman po talaga yung nagpo-provide. Kaya po siguro hindi ko rin po masyadong iniisip yung mga gastos, sambit pa niya. Hindi rin daw basta-basta ang pagiging single mom dahil kailangang maging malakas at malusog upang maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Pag single mom ka kasi hindi ka pwedeng magkasakit, hindi ka pwedeng hindi healthy, hindi ka pwedeng yung basta-basta yung apagod ako ngayon o kunwari ay kakatapos lang ng dirty linen. Hindi muna ako tatanggap ng project kasi magpapahinga muna ako, walang ganon. Say ni Jenica. Talagang kahit pagod ka, lahat go. Kahit ano, go. Dati naman po, hindi ako nag-o-audition kasi duwag po ako. Aniya pa, saad pa niya. But you'll find this newfound courage or different kind of bravery when you're a single mom. Hindi mo kaya, takot ka, pero gagawin mo pa rin. Kagaya ng nakaraang post, bumuhos muli ang mga papuri kay Jenica. Narito ang ilan sa mga nabasa namin sa comment section ng interview. Maganda, magalang, mapagkumamba, makajos, masipag, totoo sa sarili, malayong mararating ni Jenica. She deserves the best, God bless you. This is a really good interview. Jenica's strength is very palpable and very inspirable to all women, especially the single moms. Jenica's such a revelation. She's a brave woman with resiliency. She's full of substance, very genuine, kind and humble. I saw the beauty in her in and out. I am sure she'll go far in life. As of this writing ay wala pang isang araw. Uploaded ang nasabing interview sa YouTube, ngunit umani na ito ng mahigit 250,000 views.